Mukhang hindi magtatagal itong si Jeric Balanza dito sa Magnolia Chicken Templados. Dahil ang latest report itong si Balanza ay magiging stopover lamang at ito ay matitrade din eventually. At mukhang ang rumored destination nito either ay Terra Firma or Northport Batangpier. Si Balanza ay ite-trade ayon sa mga reports either dito kay Arvin Tolentino, kay Stephen Holt o kay Wami Tiongson or baka kay Isa Akgo, isa sa mga nabanggit na players. Hindi magiging one-on-one trade yan. Hindi Balanza for Tolentino o Balanza for Isa Akgo, hindi ganon. Si Balanza ay magiging parte ng trade package. Ibig sabihin, merong mga idadagdag na players o draft picks ang Magnolia para magkaroon ng increase ng value dahil syempre kung si Balanza lang ay mas mababa ang trade value niya kumpara dito kay Stephen Holt, kay Arvin o kaya kay Isa Akgo o kay Wami Tiongson. Kaya itong rule dito sa PBA naman na hindi makababalik itong si Jeric Balanza to sa team na pinanggalingan niya, hindi yan applicable dito dahil hindi naman siya galing sa mga teams kung saan siya balak i-trade. Ito si Balanza, yung pagkuha dyan ng Magnolia Chicken Templados, medyo na-disappoint yung mga fans dahil inaasahan nila talaga si Arvin Tolentino. Medyo nakapagtataka nga ba't kinuha itong si Balanza dahil hindi naman talaga kinakailangan ng Magnolia yung player no naglalaro doon sa posisyon niya. So parang naging redundant na lang to si Balanza at sabi nga nung iba, magiging trade asset lang naman ito ng Magnolia. At ngayon mukhang ganyan nga ang mangyayari at lalong mapapabilis yung pagbabago sa kanilang lineup. Kung sakali na itong Magnolia ay gumawa ng paraan para nga itong si Balanza ay matrade, asahan natin na this time makukunin ng Magnolia yung isang matangkad na player o di kaya naman ay wingman o di kaya ay big man na makatutulong sa kanila. Reklamo si Chris Newsom dito sa officiating sa Game 1 ng Meralco at Barangay Ginebra. Sinabi ni Newsom na ang dami daw mga halata na tawag na hindi pumapabor sa kanila at mukhang pabor daw sa Ginebra. Marami din na nagsasabi na ito raw mga referees ay kinampihan itong Ginebra at yan ang dahilan kung bakit sila nakalamang ng bandang huli at nanalo. Pero sa ngayon ang tingin daw ng mga fans naman ng Ginebra, nagdadahilan lang itong si Newsom at hindi matanggap na nanalo talaga ang Gene Kings noong Game 1 at sukoy na talaga sila ng Meralco Bolts. Sa ngayon masasabi natin na pagdating dito sa mga fans, very understandable naman yung kanilang reaction. Siyempre, kung ikaw ay fans ng Meralco, sa tingin mo talaga ay maraming mga travel at mga flap na hindi tinawag kontra Barangay Ginebra. At kung ikaw naman ang Barangay Ginebra fan, siyempre, makikita mo na wala naman naging problema. At ang problema dito talaga yung Meralco, hindi nila matanggap na mas magaling talaga Ginebra. Marami nga nagsasabi ngayon, ang pressure ang manalo ay nandito sa Meralco dahil ang Ginebra wala dyan si Jamie Malonzo. So kung hindi pa niya matalo ng Meralco, kahit ng Ginebra ay kulang doon sa starter nila, may problema talaga ang Meralco Bolts ngayon. Kaya sa tignan na natin kung ano magiging adjustment ngayon ni Coach Luigi Trillo at ng kanilang consultant na si Nenad Vucinic. Sa ngayon masasabi din natin na itong Meralco Bolts ay isa doon sa mga teams na gagawa talaga ng paraan para piliting talunin itong Barangay Ginebra. Dahil sa ngayon gustong gumawa ng paraan ng Meralco para sila ay makaabante na sa finals dahil ang tingin ngayon ng karamihan team sa Meralco ay parang isang underachiever. At isa pa, kinakailangan nila makaabante sa finals dahil kapag sila ay natalo na naman sa Ginebra, baka talagang yan na ang goodbye para kay Chris Newsom at pumunta na ito dito sa kampo ni Coach Tim. Sinabi ni Coach Yeng Giao na dito raw sa PBA ang isa sa kulang ngayon ay yung physicality. At dapat daw ito ang kanilang pairalin para maging mas exciting yung mga laro. Kaya asahan natin na dito sa Game 2, ganyan ang gagawin ng Rain or Shine. Magiging mas physical sila at mas rugged yung depensa kontra SMB. Nakita naman natin na nakadikit ang Rain or Shine dito sa Game 1 kontra sa San Miguel. Kinapos lang sila nung bandang huli, hindi nakapag-execute properly. Pero may chance talaga silang manalo doon. Sa ngayon, ang gustong gawin ni Coach Yeng Giao ay maging mas physical yung laro. At dito natin makikita kung ano mangyayari at paano mag-adjust ang San Miguel, partikular na ang depensa ni kay Junmar Fajardo. Nakita natin doon sa Game 1 na hirap ito si Kit Datu na bantayan si Junmar. Samantalang si Junmar naman, nahirapan ding bantayan si Bobelga kapag tumitira ng 3-point shot sa labas. Kaya sa ngayon dyan natin makikita kung anong adjustment ang gagawin nitong San Miguel Beer at ng Rain or Shine.
Siyempre, ang unos ngayon ay dito nasa rain or shine para sila ay makabawi. Dahil sabi nga ng mga PBA commentators, 68% ng nananalo ng Game 1 nananalo sa serye. Pero alam natin mahaba to at kayang-kaya pang bumawi ng ROS. Pero kailangan nilang manalo sa Game 2. Dahil kapag natalo ka sa Game 2 at 2-0 na lamang ng SMB, ang pressure mapupunta na dito sa rain or shine. Pagdating dito sa depensa natin, tignan natin kung gaano nga ka-physical ang gagawin ni Coach Cheng Giao at paano mag-a-adjust sa mga tawag ng referee. Alam natin very sensitive si Coach Cheng Giao pagdating sa bagay na yan. Kaya nandun din sa mga officials natin kung paano mag-a-adjust. Kasi given naman na kapag playoffs talaga mas physical ang laro at pinapayagaan ng mga referee yan. Kaya abangan natin kung ano magiging sitwasyon dyan. Sa panig ng San Miguel Beat, kung maging mas physical yung depensa kay Junmar Fajardo, kinakailangan makabawi yung ibang players, particular na to si CJ Perez na nagkaroon ng slow start doon sa laban nila nung Game 1. Kaya abangan natin ang magiging sitwasyon. Ang balita natin ngayon, mukhang seryoso itong TNT Tropang Giga dito sa kanilang gagawing rebuilding. Dahil ang laki daw ng ibibigay na kontrata dito kay Chris Newsome at kay Robert Bolick para pumunta sa TNT. Kumbaga ang gagawin ng TNT ay magkakaroon din sila ng isang super team. Kung sakaling mangyari yan, dito natin makikita talaga yung total rebuilding na mangyayari sa flagship team ng MVP Group. Alam nating lahat na ito si Chris Newsome may unrestricted free agent at ang balita ay pupunta siya sa Barangay Ginebra. Pero ngayon mukhang ang gustong mangyari ng TNT ay bigyan ng malaking kontrata itong si Newsome para siya ay manatili dito sa MVP Group pero maglalaro na siya dito sa TNT. Samantala naman yung paglipat ni Robert Bolick dito sa tropa, matagal nang inaasahan yan at maraming naniniwala na bago magsimula ang bagong season ay nasa TNT na to. Kapag nagkataon, talagang hindi na paproblemahin ng TNT itong si Mikey Williams kapag nakuha nila itong si Chris Newsome at Robert Bolick. Kapag yan nangyari, masasabi talaga natin na ang lakas na ng TNT at handa na sila sumabay dito sa San Miguel Beer pagdating sa firepower. Sa ngayon, makikita natin na ito si Robert Bolick, ang laro talaga niya pang best player of the conference. Pero dahil nga na-eliminate ang NLEX, medyo dehado na siya dyan. Ganun pa man, asahan natin next season, lalakas lalo itong TNT Tropang Giga. Ang tanong na kung ano mangyayari dito sa Meralco at NLEX, pero maasa tayo na kukuha yan dito sa Blackwater Bossing para makabawi doon sa kanilang mawawalang mga player. Ang maliwanag dito, ang focus ng TNT ngayon ay makabawi dahil parang nakikinita na nila na baka all SMC na naman ang mangyari dito sa finals katulad ng Commissioner's Cup. Kaya sa ngayon tignan natin kung sino-sino pa ang mga players na kukunin nitong TNT Tropang Giga para sa next season. Shout out kay Joseph Pineda, Donel Santiago, RG Bueno at Dalina family, Carl Alarcos. Binabati din natin si Edwin Carmona Jr., si John Ray Marquezuela, si Jonel Alagon, Juan Solegue, Romeo Conchada, Katsakino Dukusing, Jonald Malyari, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, JJ Sibum, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Jason Mendoza, Enju, RG Bueno at Dalina family, Kuya Mike TV, Anthony Alon family. Binabati din natin si Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, si Oji, Len, Gio at Gia Santillana at Tagle family, at ang iba pa nating mga taga-subaybay.